Kinben Book 6, Chapter 93. Kinabukasan, araw ng Sabado ay maagang ang gumayak ang mga players ng Calapan City para magpunta na sa Cubao na nasa 1 oras mahigit ang itatagal ng biyahe. Ito ay depende nga sa magiging traffic. Makikita nga si Ricky na habang naglalakad palabas ng hotel nila ay tumitingin-tingin pa sa paligid. Nakita pa nga niya si Steve Chua na kasalukuyang nasa isang tabi, may isang pusa kasing kulay orange ang kanyang pinapakain, at nang makita nito ang team ng Calapan ay marahan siyang ngumiti kay Mendez. Tumango si Steve at pinasadahan din niya ng tingin ang mga kakampi ni Mendez. Ang team na ito, napakaswerte nila kasi kakampi nila si Ricky Mendez, sabi nga ni Steve sa sarili. Sa paglakad na nga ni na Ricky papunta sa tigilan ng bus na ilang minuto pa bago nila marating ay nakasalubong pa niya ang mga manlalaro ng Pampanga na kasalukuyang tumatakbo. Sa paglampas nga ng dalawang koponan sa isa't isa ay tila bumalik sa alaala nila ang mga nangyaring laro kahapon. Si Parcon nga ay kaagad na hinanap kung nasaan si Mendez dahil wala ito sa unahan ng mga tahimik nitong mga kakampi. Ito nga rin ang hinanap nila Serna, at sa pagdiretso nila ay nasa likuran pala ito na abala sa pagtatype sa kanyang phone. Mendez! Bulalas nga agad ni Parcon, at sa pagtingin sa kanya ni Mendez ay agad niya itong tinanguan. Babawi kami sa sunod na paghaharap natin, sabi nga ni Parcon, at si Ricky naman ay ngumiti at kumaway. Kami ang dapat bumawi. Salamat sa magandang game kahapon. Masayang wika nga ni Ricky na marahang ikinangiti ng mga kasama nito. Si Coach Isaiah nga ay napangiti rin dahil napaka-humble na player ng batang ito. May mga mayayabang moments ito sa loob ng court, pero kapag nasa labas ng court, wala itong pinagbago magmula noong nakikita niya itong kasama ng kanyang anak na si Andre sa bahay nila noong nag-aaral pa ang mga ito. Sa pagdating nila sa bus stop ay doon na nga rin huminto ang isang bus na kulay asul. Air conditioned ang loob nito at kanya-kanya na nga agad sila ng pwesto. Sa Cubao ang diretso nila at doon na rin daw sila mag-aagahan. Si Sir Jason nga ay marahang napangiti dahil maaalala na naman daw niya ang mga laro niya noong nasa PBA pa siya, ang venue na madalas niyang paglaruan noon ay ang Araneta Coliseum. Si Ricky naman ay sa dulo na paupo at agad siyang napatingin sa labasan ng hangin ng aircon sa itaas niya. Inayos niya ito at itinapat sa magkabilang side. Sa tabi naman niya umupo sina Marky, Baron at Maki na hihikab-hikab pa na nagsisisi na nagkape pa kagabi. Sa biyahe na lang daw papuntang Batangas siya matutulog ng maayos. Nang mga oras namang iyon ay makikita naman si Larry sa sunod na upuan nila, nakatabi si Martin. Sa sunod nila ay sina Sir Isaiah at Sir Jason, habang sa unahan nila ay sina Sir Felix at Mover Flores. Sina Marlon at Shaquille naman ang nasa kabilang unahan sa dulo at makikitang nag-uusap ang dalawa. Sunod naman sa pwesto nila ay sina Dre at Carlo na parang iidlip sa biyahe sa pagpunta nila ng Cubao. Makikita naman sa sunod nila si Tristan na nakasalpak sa tainga ang kanyang earphones. Kausap niya si Ana ng mga oras na iyon, habang sa unahan niya ay naroon ang kanilang dalawang tagadala ng gamit na abala sa paglalaro ng online games. Nagsimula na ngang umandar ang kanilang sinakyang bus. Si Isaiah ay tumingin sa kanyang relos at makikitang alas 7 na. Ilang minuto pa kasing naghintay ng pasahero ang sasakyan. Pagkatapos nga rin noon ay nag-message na rin siya kay Andre para sabihing nasa biyahe na sila. Samantala ng mga oras namang iyon ay makikita si Ricky na seryosong nakatingin sa bintana sa labas habang sila ay bumabiyahe. Kalmado lang ito at ang mga katabi nga niya ay nagkatinginan na lamang. Kita mo itong si Ricky, parang hindi pagod sa laro kahapon ah. Mahinang wika nga ni Marky kay Baron. Si Maki naman ay pasimpleng nakinig sa dalawa. Nag-jogging pa iyan kanina, mga alas 4. Sabi naman ni Baron, iba talaga ang disiplina ng isang ito. Ibang-iba na talaga ang batang ito. Mahinang wika pa nga ni Marky at pagkatapos ay napasandal na lang siya ng maayos sa kanyang inuupuan. Medyo sumakit kasi ang katawan niya dahil sa mga katapat niya kahapong naniniko, nanunulak at nanggugulang. Kinuha na nga niya ang kanyang shades at sinuot muna para umidlip. Nang makita naman ito ni Baron ay kay Maki siya tumingin. Sumandal naman ito sa kabilang bintana at napangiti na lang ng pilit si Baron dahil parang hindi raw yata magandang dito siya umupo. Dapat daw yata ay sa tabi ni Babalo siya pumwesto. Patuloy lang ang biyahe ng kanilang bus. 2 araw ang ititigil nila sa Calapan
Linggo at Lunes, at ito na ang kanilang magiging pahinga bago sila magpunta sa Mindanao. Mariing sinabihan nga ni Coach Isaiah na huwag maglalaro ng basketball ang kanyang mga players sa Calapan ngayong weekend. Full pahinga raw ang gawin, pero ang daily routines at exercises naman nila na ginagawa kung mayroon ay okay lang naman daw. Si Ricky naman ay baka sadyansa na makapaglaro as part ng kanyang punishment. Gusto kong mapahinga ang katawan ninyo. Mag-relax kayo. Bahala kayo kung saan kayo pumunta. Pero iyong tunay na pahinga. Kung iinom kayo ng alak, ay huwag iyong magkaka-hangover kinabukasan. Okay ba iyon, Baron? Po, matagal na po ako coach na hindi natikim ng alak. Nahihiyang wika naman ni Baron at nagtawa na naman sila nang marinig iyon. Hindi tumitikim pero lumalaklak. Banat naman ni Larry at nagtawanan nga sila nang marinig iyon. Pagkatapos nga noon ay makikita naman si Coach Isaiah na marahang napangiti na lang. Gusto rin naman kasi niyang simulan ang umaga ng Sabado na masaya ang isip nila dahil maghapong biyahe na naman ang kanilang tatahakin. Narating na nga nila ang Cubao at sa pagbaba ng Team Calapan ay agad na napatingin sa kanila ang mga taong dumaraan sa gilid. Isang grupo nga ng mga nagtatrabaho sa BPO ang napaseryoso nang makita si Jason Castro at dali-dali nga silang nagpa-picture dito. Sina Isaiah naman ay napatingin doon dahil ang isa nilang kasama ay pinagkaguluhan ng mga tao. Hindi man sobrang dami, pero ang daming nakakakilala raw rito na mga taong parang araw-araw na dumadaan dito. Sikat pa rin si Jason Castro, lalo na rito sa Cubao na palaging pinaglalaroan niya noon. Nasabi naman ni Mover Flores. Habang nakatayo nga sila sa isang tabi ay napaseryoso naman sina Baron at Larry nang may mga dalaga na lumapit sa kanila. May mga IDs ang mga ito at parang sa BPO rin nagtatrabaho. Ikaw si Ricky Mendez, right? Tanong ng isa na blondie ang buhok na parang lalong natuwa nang tumango si Ricky. Pwedeng magpa-picture? Napapanood ka namin, ang galing mo. Sabi naman ng kasama nito na nakasuot ng shirt na red, nakita ang pisngi ng kabundukan. Sina Baron nga at Larry ay nagkatinginan dahil makikitang si Ricky ay napapaligiran ng mga kadalagahan. Si Marty naman ay nagpigil ng tawa dahil ang dalawa niyang kasama ay parang inggit na inggit. Magbuo ng Calapan City, siya nga iyon. Sabi naman ng isang grupo ng mga matatangkad na lalaking nakasuot ng puti. Parang mga nursing students ang mga ito. Sir, pwede pa picture? We watch all your games at ang galing ng galawan niyo sa ilalim ng basket. Parang mapapasama kayo sa mga best centers kapag lalong gumanda ang laro ninyo. Sabi nga ng isa at napangiti naman ng pilit si Magbuo dahil doon. Tunay ba ito? Nasambit na nga lang niya at napatawa na lang siya dahil may nakakakilala sa kanya. Makikita na nga lang ang pagkuyom ni Larry at Baron dahil sa nangyayari. Sa atin, wala bang makakakilala? Tanong na nga lang ni Baron at si Larry ay napatingin sa malayo. Nakakita nga siya ng takatakboy. Alam ko na, picturean kita katabi noon tapos kunyari nagpa-picture sa iyo. Sabi naman ni Larry kay Baron na biglang napatingin ng masama rito. Sina Martin at Dre naman ay napatawa na lang sa ginagawa ng dalawang ito. Marami pang laro, pwede pa kayong makilala. Huwag kayong mainggit. Pinagtatrabahuhan ng pagiging famous. Sabi na nga lang ni Maki sa dalawa na tila na tauhan. Pasimpleng naghawak ng kamay ang dalawang abnormal ng Team Calapan at napatingin sa malayo. Na-imagine na nga nila ang kanilang future na may mga mikropono na nakatutok sa kanila. Ikaw Mr. Dizon, ano ang masasabi mo sa ginawa mong 50-point performance against sa Makati Blazers? Makikita nga ang pagtikhim muna ni Larry Dizon, ang ace player ng Calapan City after ng isang taon. Makikita nga ring bigotilyo na ito. Sa paghawak nga niya ng mikropono ay dito na siya sumagot. Normal things iyan for me. By the way, haalis na ako kasi may date pa kami ni Kim Domingo. Sabi nga niya at makikitang hinabol na siya ng mga taga-media sa paglayo niya. Sa paglabas naman niya ng venue ay halos mapapikit siya dahil sa mga liwanag mula sa flashes ng mga cameras at phones mula sa mga fans niyang may dala na placards at tarpaulins niya. Bilisan ninyo, isakay na ninyo ang gamit ko sa sasakyan. Sabi pa nga niya sa mga kakampi niya na tagadala niya ng gamit. Makikita nga rito ang himatluging itsura na sina Maki, Baron at Carlo. Samantala, makikita naman sa imaginations ni Baron ang mga bagay na ito. Sa isang meeting room ay makikita nga ang star player ng Calapan City Blue Phoenix na si Baron aka the greatest basketball man si Meron na nakasuot ng nagkikintabang formal na kasuotan.
Ngayon nga gaganapin ang press conference niya nang siya ang maging MVP ng Maharlika League ngayong taon. Sa pag-upo nga niya ay siya ring pag-upo ng mga naggagandahang babae na kanyang pinili para sumama sa kanya sa mga ganitong events. Mula naman nga sa labas ng lugar ay makikita ang malaking crowd ng mga tagahanga niya. Dito na nga nagsimula ang pagtatanong ng mga taga-media para sa kanya. Mr. The Greatest Basketball Man, palagay mo ba ay may mga players pa sa Maharlika League ang makakapantay sa galing, talento, abilidad, karisma, kagwapuhan at humbleness na mayroon ka? Tanong ng isang magandang taga-media kay Baron na makikita namang inalis ang shades na nasa buhok nito. Marahang ngumiti si Baron Cimeron at dito na nga niya tinitigan ng reporter na parang tinamaan ng pana sa puso ng kanyang matamis na ngiti at nakakabighaning mga tingin. Namula ang mukha ng reporter dahil doon. Maraming salamat sa maganda mong tanong, Miss Reporter. Siguro mayroon pa, pero sa ngayon, I only do the things that I can do for my team. Bilang best player nila, it's my job na ma-maintain ang pagiging best team namin. Kalmadong wika nga ni Baron Cimeron na agad na tinanguan ng puro babaeng reporters na nasa kanyang harapan. Pagkatapos nga ng kanyang interviews ay lumabas na siya para kawayan ng kanyang mga fans na bantay sarado ng mga malalaki niyang bodyguards. Sa pagdating naman niya sa Calapan City Team Bus ay nakita niya ang kanyang mga kakampi na biglang tumayo para pumila sa pagdaan niya. Pinagtatapik pa nga niya sa balikat ang mga ito at sa pagdating niya sa dulo ay makikita nga ang kanyang dalawang dakilang alalay sa team na sina Maki Romero at Larry Dizon. Makikita ngang payat ang mga ito at parang tamlayin. Pinagtatapik niya sa balikat ang dalawa na abala sa pag-share sa iba't ibang social media groups ng mga picture ni Baron Cimeron. Kuya, penge pong barya. Bumalik na lang sa realidad ng dalawa nang marinig ang isang batang sipunin na nakasahod ang palad sa tapat nila. Wala na nga rin sa tabi nila ang mga kasama nila at nang mapatingin sila sa bata ay agad silang napaatras. Wala Totoy, sa iba na lang. Sabi nga nila kaso, biglang hinaplos ng bata ang kanyang sipon gamit ang palad nito at tinakot ang dalawa na pupunasan kapag hindi nagbigay. Oo na, bulalas ni Larry na humugot agad ng 100 peso bill. Si Baron naman ay nakatago sa kanyang likuran at sa pag-alis ng bata ay napatingin na lang sila sa mga kasamahan nilang umakyat na sa hagdanang papunta sa Farmers Mall. Makikita ngang tumatawa ang mga ito at sina Larry at Baron ay namula ang mukha dahil pinagtitinginan sila ng ilang mga nakatigil na tao. Napatakbo nga sila at ang kanilang mga inimagine ay naglaho kaagad na parang bula. Kumain na nga sila ng agahan sa isang fast food sa loob. Bumili na rin sila ng pagkain para sa biyahe at matapos ang kaunting pasyal sa Cubao ay nagdiretso na sila sa terminal ng bus. Papunta na sila ng Batangas Pier at dumating sila ng alas 12 ng tanghali. 12:30 PM pa nga ang alis ng barkong mabilis kung kaya bilisan silang kumain at makalipas ang 2 linggo sa Bulacan ay narito na muli sila sa kanilang home province para magpahinga. Magandang araw! Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng 3 choices. 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.